ang puno sa likod ng bahay. Sa isang tahimik na baryo sa probinsya, may isang malaking puno ng balete sa likod ng bahay ni Clara. Matagal nang pinaniniwalaan ng mga matatanda na may espiritu ang punong iyon, kaya't binabantayan nila ang mga bata na huwag maglaro sa paligid nito tuwing gabi. Ngunit si Clara, isang dalagang 16 na taong gulang, ay hindi naniniwala sa mga kwentong iyon. Para sa kanya, kwento lang ang lahat. Para takutin ang mga bata. Isang gabi, habang abala ang kanyang mga magulang sa pananahi at pagluluto, naisipan ni Clara na lumabas ng bahay upang magpahangin. Matingkad ang liwanag ng buwan at tila inaakit siya ng puno ng balete na lumapit. May kakaibang hangin na bumalot sa kanya habang papalapit siya sa puno. Ano ba ang kinakatakutan nila? Puno lang naman ito, bulong niya sa sarili. Habang iniikot niya ang puno, napansin niya ang isang maliit na ukit sa puno. Parang mukha ng tao. Ang mga mata nito tila nakatitig sa kanya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagdulot ito ng kilabot sa kanyang dibdib. Bigla siyang napalingon nang marinig niya ang isang mahina, malamig na boses. "Tulungan mo ako." Napahinto si Clara. Wala siyang makitang tao sa paligid. "Sino ka?" tanong niya. Pilit na pinapalakas ang kanyang loob, ngunit wala siyang sagot na narinig, maliban sa muling pag-ihip ng malamig na hangin. Sinubukan niyang bumalik sa bahay, ngunit habang papalayo siya sa puno, parang lalong bumibigat ang kanyang katawan. Pakiramdam niya'y may kung anong nakakapit sa kanyang likod. Nang makarating siya sa loob ng bahay, napansin ng kanyang ina na namumutla siya. "Clara, anong nangyari sa'yo?" tanong ng ina. Wala po, inay. Malamig lang siguro sa labas." Hindi niya masabi ang nakita niya. Kinagabihan, habang natutulog si Clara, naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Nahihirapan siyang huminga. Pagdilat niya ng mata, nakita niya ang isang maitim na anino sa ibabaw niya. Isang babaeng duguan, walang mga mata, at nakangisi. "Binalak mo akong baliwalain," bulong nito. Hindi makagalaw si Clara. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na tibok ng kanyang puso at ang boses ng babaeng patuloy na tumatawa. Kinabukasan, nagising si Clara na pawis na pawis. Ngunit ang mas nakakakilabot, may mga bakas ng daliri sa kanyang leeg, tila may sumakal sa kanya. Sinubukan niyang sabihin ito sa kanyang mga magulang, ngunit hindi sila naniwala. Mula noon, gabi-gabing nagpapakita ang babaeng espiritu. Hindi na rin makalapit si Clara sa puno, ngunit alam niyang binabantayan siya nito. Hanggang isang araw, nakita na lamang siyang wala ng buhay sa kanyang kwarto. May mga ukit sa kanyang balat, parang mismong puno ng balete ang nagmarka sa kanya. At ang puno sa likod ng bahay. Ang mga dahon nito ay lalong lumago at ang ukit sa puno ay mukhang mas naging malinaw, isang nakangising mukha na parang kumakaway.